Dahil hindi po pinagbigyan ng Supreme Court ang TRO, ngayong araw po nagsampa na naman po ng petisyon. This time naman po sa sa National Capital Judicial Regional Trial Court. Yan po ang petisyon para mag-issue ng TRO. Talagang duwag na duwag, no? Sabi sila ng sabi, gusto nila ng bloodbath. Sabi sila ng sabi na gusto nilang patunayan na malinis si Sara. O itong mga simpleng dokumento na ano po yan two ways naman yan Hindi naman po ibig sabihin kapag lumabas yung mga dokumento, guilty na si Sara Duterte. Yung mga dokumento po na yan, maaring magpa-acquit din, di ba, kay Sara Duterte. Kumbaga, maaari rin pong maging kapakipakinabang sa stand ni Sara Duterte. Kaso, obviously, sa mga ginagawa po ng kampo ni Sara Duterte, halatang halata na guilty po sila kasi pinipigilan nila lumabas itong mga SALN, mga BIR, tax return, di ba? Di ba, kung legit ang iyong mga negosyo, wala kang tinatago, di dapat ikaw ang magkusang ilabas yan, di ba? Ipakita mo na, ito, kumikita po kami, di ba? Grabe, bukas na po yung April 14 na hearing ni Sara Duterte, no? Tapos hanggang ngayon, may mga ginagawa pa rin po sila para maihinto itong hearing, no? Tapos may paninira pa kay Ramil Madriaga, sinasabi na weakest link daw po itong si Ramil Madriaga. Kung weakest link pala, ba't nyo sinampahan ng tatlong kaso o apat na kaso na yata ang sinampa kay Ramil Madriaga? Take note nakakulong po yan. Ba't nyo sasampahan ng kaso na yung mga libel na ginagawa mo kung hindi naman po kayo kinakabahan, di ba? Sabi ni Congressman Terry Rodon, kung sinasabi ho nila na weakest link ho si Mr. Madriaga, ang remedyo rito, hindi po yung press con, kundi yung April hearing. Umatin ka, Sara Duterte, pakita mo na kaya mong harapin itong si Ramil Madriaga, di ba? Yun dapat ang gawin mo, hindi yung puro atakbo ka, puro tago ka, magtutulog-tulugan ka bukas. Pero isingit na rin po natin itong si Congressman Speaker Martin Romualdez, former Speaker Martin Romualdez. At alam nyo, hanggang ngayon, tahimik lang yan. Pero ang dami pong batas na ginagawa po niya. Meron na naman pong bago. May kinalaman sa mga dentista, sa dental care ng ating mga kababayan. Ayan po, House Bill number 4691, institutionalizing a national oral health program. Alam mo, nung kabataan po tayo, meron tayong mga di ba, yung nung grade school, di ba, yung mga mumog-mumog sa eskwelahan, di ba? Ngayon, di ko alam kung ginagawa pa rin yon, pero ito, para maging talagang formal at maisabatas itong kahalagahan ng oral healthcare dito sa ating bansa, magkakaroon pa ng mga dentista, sa mga liblib na lugar, di ba? Magdadagdag ng mga dentista doon, di ba? At mas malawak na preventive at care at awareness. Yun nga, kailangan po may tumututok din dyan di ba? Kasi alam nyo, may mga studies na kapag hindi maganda po ang inyong ngipin, yung ngipin nyo, kunwari may mga sira, ganyan, masama rin po sa inyong kalusugan, Kumbaga, mas madaling mag-deteriorate ang iyong kalusugan kung wala ka pong magandang teeth health, oral health, Yun. Okay? So once again, this is Balita at Kaalaman, Share nyo po ito sa mga mga DDS. Bukas po kaabang-abang ang bloodbath ni Sara Duterte, Ito, buti pa to, nagtatrabaho sila, puro politika ang iniisip, Alright, once again, Balita at Kaalaman. Let's do this again. Let's go.